beloved Boss Mike Cervera. Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na, mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi ko nga sa Yan na mga kababayan. Dali lang ha. Oo. Nasaan na yan? Play. inyo, kung meron mga PhD Ay, Libayan, makinig ka ha. Meron akong napansin dito. Libayan, makinig ka. Pakinggan mo si Banat Bay. lista ni Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na, mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi ko Naku, mag-ingat daw kayo kay Libayan. Dating tagapagtanggol ni Marcos, biglang naging anti-Marcos na. Libayan, no? Tinitira ka. Oo. Pinaparinggang ka ni Banat Bay, oh. Dating mga mga loyalista at mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at biglang naging anti-Marcos. Kayo yun! Di ba? Kayo yun, Libayan. Ayan, oh, pinaparinggang ka. Eh, kung ako sa iyo, hindi ako papayag, ha? Hindi ako papayag, Libayan. Kung ako yan, sasagutin ko. Sasagutin ko yan, Libayan, kung ako ikaw, ha? Di ba dati panay ang sagot mo dyan? Konting kibot lang yan, eh. Para ka nang, nasisilihan sa puwet. Oo, totoo yan. Nung araw ho, mga kababayan, kapag may masabi lang ito si Banat Bay, nandyan agad nakasagot si Libayan. Oho! Abay, akala nyo na talagang yung puwet niya, mga kababayan, eh. At yung bibig, mga kababayan, eh. Daig pa puwet na manok, eh. Oo. Hindi pwede. Pinansin ako ni Banat Bay. Sasagutin ko yan! Sasagutin ko! Pero alam mo, ikaw talaga tinutukoy dito. Tingnan mo ha. Banat Bay, birahin mo. lista ni Marcos na ngayon ay Andali. Libayan, lakihan ko para mas maunawaan mo. Tuloy. lista ni Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na, mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi ko nga Yan. Pinag-iingat yung kanilang mga kasama sa inyo, Libayan. Mag-ingat daw kayo, mga DDA, sa kampo ni Libayan. Diba? Sige, tuloy. sa inyo, kung meron mga PhD o kaya masteral pagdating mo sa propaganda, yan po ay si Bongbong Marcos. Parang sinasabi ni Banat Bay, Libayan. Tanim ba kayo ni Pangulong Bongbong Marcos? Grabe, no? Oo, matindi. Grabe, yan yon mga kababayan, ha. At talagang itong mga ito, magugulo naman talaga noon pa. Kailan ba naging matino tong mga ito? Hindi ko pa naman hindi ko pa naman nasasaksihan na naging matino yung mga yan. Pero alam nyo, ito ang mas malupit. Ha. Pakinggan po ninyo, mga kababayan. Pasok. Ito na, nasa na yon? Pasok. Point ko, no, na once Si Duterte daw po, mga kababayan, si Duterte daw po ay hindi na ho, tawag dito, dapat ideklara na si Nograles na panalo. At si Digong po ay dapat po ay i-disqualified na po. Oo. So ngayon, sabi ni Trillanes, eto. at this point ho, no, na once ultimately ma-turn over na sa ICC etong si Duterte, pwede na mag-file ng disqualification case etong si mayoral candidate Carlo Nograles kasi physically hindi na siya pwedeng makapag-serve. Kaya unfair po 'yan sa mga mamamayan ng Davao City, kaya that will justify the disqualification of Duterte as a candidate for mayor. Kung kayo nung So yan, mga kababayan. Kaya nga ho, ang mangyayari po diyan kung madi-disqualified po itong si Duterte, malamang sa malamang ang magiging presidente ay ang magiging mayor ng Davao po ay si Nograles. Ano po? Ay kahit naman na hindi natin kilala yan,
ganun at ganun ang mangyayari. Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, tulad ni Madam, Mark Anthony Francisco, yan, Lucy Valencia, si Keichu, yan, si Josephine Ancheta, Enelito Delgado. Shoutout po sa inyo. Oo, Noslin Soriano, opo. Sabi rito, Boss Mike, okay, discarding. Ba? Hindi! Sa sunog dapat tubig, buhos mo. Bakit gas? Hindi! Oo. Si Arnel Tan, Nelson Tulin, Nexon Dukay, Jinky Series, nandyan na. Sa inyo pong lahat, ano po? So ngayon, mga kababayan, kung mapapansin nyo, dahan-dahan yung mga nangyayari na hindi maganda sa kampo ng mga Duterte. Una, mga kababayan, excuse me po, si Digong dinala ng dahig. Ikalawa ho, yung impeachment ni Sara, impeachment trial niya, nakaamba na. Ikatlo ho, yung tatay niya, mga kababayan, ay yung tatay ho niya ay mapapalitan, hindi na madidisqualified na bilang mayor ng Davao. Ika-apat ho, mga kababayan, eto, si Pulong. Pulong. Hanggang sinumpaang salaysay. Ayan mga kababayan, pakinggan nyo to Talagang sunod-sunod na ho yung dagok na nararanasan ho ng mga Duterte. Si Pulong naman. Justice ng karagdagang sinumpaang salaysay si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang dagdag ebidensya sa smuggling at graft complaint na isinampa laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at iba pa. Yan, ex-Senator Antonio Trillanes III naghain ng supplemental evidence sa smuggling at graft case versus kay Representative Paulo Duterte. Nako, mga kababayan, ayaw talagang tigilan ho ni Trillanes itong pamilya ng mga Duterte. Ano po? Ayaw ho eh. Ayaw tigilan, mga kababayan. Ayan tignan ninyo. Ayon kay Trillanes, ang mga isinumbiti niyang affidavit ay mula sa umano'y Bureau of Customs fixer na si Mark Taguba. Nako, ayun, may saksi po, may saksi. Oo, may saksi. Customs Intelligence Officer Jaime Guban. Ito umano ay magpapatunay na si Paulo ang nagpapalakad ng drug shipments noong dating administrasyon. Kasama rin sa isinumbiti ni Trillanes ang mga ebidensya na ginamit noon ng mga piskalya para makonvict si Taguba na sangkot sa 6.4 billion pesos na halaga ng shipment ng droga mula sa China noong 2017. Matatandaan na ang reklamo ay isinampa ni Trillanes sa National Prosecution Office ng DOJ noong July 2024. Grabe, sunod-sunod na mga kababayan. Nako, wait lang. Justice ng karagdagang sinumpaang salaysay si dating Senador Antonio. Yan, mga kababayan, meron lang hong kumatok. May kumatok lang. So yan, mga kababayan, ano masasabi nyo sa nangyayari ngayon ng Sa nangyayari ngayon sa kampo ng mga Duterte? Mukhang talagang sunod-sunod ang kamalasan. At talaga sabi nga nila mga kababayan yung mga nakakaaway nyo ngayon, sigurado itutuloy hanggang hindi kayo dumadapa ng husto. 'Di ba, Francisco Gatok? As far as that. Nako, aspar karma ba tawag diyan, Catering Galpo? Boss Mike, pasimple ka pa. Nakita naman usok. Eto na. Bakit yung usok? Eto pa mga kababayan, pasok dito sa kabila. Ano yung sabi? Balik si former President Ayan mga kababayan matindi talaga to si Trillanes. Ayaw tigilan tong mga Duterte. Chance pa po bang makabalik si former President Duterte dito sa Pilipinas? Physically po, mahirap na mangyari yan. Ako, ayan. Alam nyo, marami na nagsabi niyan Yung inaasahan po ng mga DDS
at pinapaasa po ng mga tulad ni Roque, nila Maharlika, nila Hanilet, nila Sara, nila Roque at marami pang iba, mga kababayan, na kaya daw ho nilang pabalikin itong si Duterte. Mga kababayan, ilan na ho yung nakausap ko. Kung kaya pang mapabalik si Duterte, abay malabo na daw po. Malabo na daw po na makabalik sapagkat mukhang habang buhay na talaga sa kulungan si Digong. Ayan ayon kay Mayor Trillanes. Ano po? Alam nyo, iba Terminator to ng ng mga Duterte si Trillanes Ano po? Si Trillanes ang Terminator ng mga Duterte. Pasok! Chance pa po bang makabalik si former President Duterte dito sa Pilipinas? Physically po, mahirap na mangyari yan. Ano na lang nila yan pinapaasa na lang nila yung kanilang mga supporters. Yan, maliwanag matagal naman na natin sinasabi po yan na yung mga supporters po nila ay pinapaasa na lang po talaga nila. Kaya nga po, minsan nakakaawa na ho itong mga umaasang mga tatanga-tanga. Kaya lang, minsan pag naisip nyo na talagang mga tangat mga mangmangyang mga yan, hayaan na natin sila. Na bahala na sila na makadiskubre sa sarili nila na sila'y tanga. Di po ba? Kung makikita nyo sa social media, panay pa rin yung asa at gumagawa na sila ng kung ano-anong mga re-react o reaksyon na pinopost sa social media. May nagsasabi pa dyan, nakalabas na, umuwi na, papunta na sa Davao, sa Amut-Sari, mga kababayan Tapos makikita nyo, saan? Sa comment section yung mga tanga na nagko-comment din, sabi nila, tapos ka na, BBM. Meron pang nag-comment doon, hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Parang si si Hanilet. Ayun, Joshua Lawrence Balaba, thank you naman na bagong subscriber. Maraming salamat po dyan. Mag-ingat po kayo sa Australia. Lucy San Ramon, hello po. Alonso Albano, ito na. Sino pa yan? Kuya Angel Cooking, shoutout po. At kasi mangyari nito, hindi naman na nila makokontak habang airborne yung eroplano. Paglapag doon, nasa jurisdiction na sila ng ICC tsaka ng Dutch authorities. So immediately ite-turn over si Duterte sa ICC, tapos ite-turn over naman siya doon sa Dutch law enforcement authorities para siya ay ididetine. Ngayon, habang inaantay yung kanyang mga hearings. So, ganoon na mangyari. Paano uutusan ng Supreme Court ng Pilipinas, yung gobyerno ng Netherlands? Hindi na po mangyari yon. Hindi na daw pwede. Kaya etong siga doon, tuwan-tuwa naman. Tagumpay! Tagumpay! Nang asar. Nang asar pa siga doon no? Our beloved Boss Mike Cervera!